Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho ng 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang ko, ipahiyaan niyo ko sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko in-stop. 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya. Wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, nagganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang literal. umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo niyan, ang justification lang, pinaliyaan niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan. Deserve. Baho mo. Buti nga sa'yo! Ginamit-gamit mo kayo! Hampas mo ka. Good afternoon and ano ba? Good afternoon sa akin. Good morning po sa inyo lahat dyan mga kamista sa Pilipinas at kung saan man po kayo nandoon ngayon. Good evening man o good morning. Basta God bless you all mga kamista. Anyway, welcome back po sa ating channel, ang ating Mystery Act. At ngayon po ay magbibigay lamang tayo ng konting komento at reaksyon dito sa isa na namang napakainit na issue na lumabas kahapon lamang. At medyo na-delay nga tayo. Dapat kagabi pa ako mag-upload ng video pero pagod na ako sa work mga kamista. Talagang antok na ako. So ngayong hapon na lamang ako mag-upload. At ito nga po ay tungkol po sa sinasabing kamag-anak daw po ni ng pamilya Marcos. Ito ay noong panahon ba ng pandemic, ang taong ito ay pumutok ang kanyang pangalan dahil sa kanyang pangalan na ang apelyido nga ay Marcos. At ayon nga po sa bali-balita at kwento noong mga panahong iyon, siya ay isang kapamilya o kamag-anak daw po yata. At may isang video na nawawala na siya mismo ang nagsasabi na kamag-anakan niya or kapamilya siya ng mga Marcoses. At may mga picture pa nga po noon na lumabas na kasama ni FLM, itong si Norman Mangusin, itong First Lady, ang dating First Lady na si Imelda Marcos mga kamista. At bibigyan ko po kayo ng konting background nitong taong ito. Itong si Norman Mangusin ay pumutok ang pangalan noong panahon ng pandemic. Kung maaalala nyo po mga kamista, mayroong isang taong nagngangalan na Ferdinand Leo Marcos daw po yata yun. O basta si Norman Mangusin sa totoong buhay. At siya ay lumabas at sa social media na ang pinangakalandakan niya ay yung kanyang kayamanan at hinahamon niya lahat ng mga mayayaman. Yung tinatawag niya noon na mayaman challenge na hinahamon niya lahat ng mga mayayaman na mag-donate dahil siya ay nagdo-donate ng mga sako-sakong bigas sa mga tao noong panahon na yan. At ginamit niya nga yung social media noong panahon na iyon para siya ay sumikat mga kamista. At maraming nagalit, pero marami ring natuwa sa kanya dahil siyempre panahon ng pandemic, kailangan ng tao ng pagkain at itong si Norman Mangusin ay nagamit niya ang social media upang mapalaki niya ang kanyang pangalan at siya ay hangaan ng mga maraming tao. So mga kamista, simula po noon ay naging maingay na itong pangalan na ito na si FLM, itong si Ferdinand Leo Francis Leo Marcos po yata, FLM yan. Francis Leo Marcos. At sa kasamaang palad, hindi lamang sa mabuting paraan kung sumikat ang kanyang pangalan, habang tumatagal ay pumapangit din ang sitwasyon at ang kanyang pangalan. Maraming nagsasabi na itong taong ito ay budol, maraming nagsasabi na siya ay scammer mga kamista. At dumating din nga ang panahon na itong si Norman Mangusin ay nakulong noong after ng pandemic dahil sa mga aligasyon na kanya kinasangkutan. Ang
kanya po yatang kinasangkutan sa pagkakakulong ay human trafficking. Pero nakalaya siya mga kamista. Kasi ang alam ko sa human trafficking walang walang bail. Pero nakalaya po ito. Hindi natin alam kung sa anong paraan at siya ay nakalaya. Pero itong nakaraang araw mga kamista ay pumutok pong muli ang kanyang pangalan at ito ay nag-ugat dahil sa awayan ng dalawang vlogger. Itong grupo ni Francis Leo Marcos o si Manggusin nga sa totoong buhay. At ang kanyang kaaway at kaalitan at kasagutan sa social media ay walang iba kung kung tagurian ay si Makagago. Sila pong dalawa ay madalas ko napapanood na nagsasagutan. Nagmumurahan, nagbibigay ng threat na mag-aabangan. So medyo naging magulo, masalimuot ang sitwasyon ng kanilang social media life hanggang sa dumarating ang punto na nadadamay na ang kanilang mga family member at maraming kumakampi kay Makagago, marami rin namang kumakampi kay Francis Leo Marcos o itong si Norman Manggusin. Pero all of a sudden, napansin na rin ito ng National Police Commission noong minsan ay isang beses na nagsuot ay may pinakitang picture na may suot-suot na uniform itong si Norman Manggusin na uniforme ng isang opisyal ng Philippine National Police. At ito po ay naging issue at ito ang nakatawag ng pansin ng National Police Commission. At siya nga ay habang nagbabanatan sila ni Makagago at siya ay kung ano-ano mga pinagbibitawan nilang mga salita sa isa't isa, ay lihim na siya po ay pinaimbestigahan. At isang beses nga po mga kamista, noong pong isang linggo, actually mga 5 days ago o 6 days ago mga kamista, biglang naglabas itong ating butihing si Ralph Calinisan ng National Police Commission. Siya po yung ating director ng National Police Commission o NAPOLCOM. At ito nga po, yan. Ilalagay ko po dyan sa sa screen para mabasa po ninyo. Anyway, papaisin ko na lamang, babasahin natin dito. Sinabi po rito ni Ralph Calinisan na nag-request na raw po siya sa isang kaibigan na si Undersecretary Attorney Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center para sa takedown at data preservation ng social media accounts ni Manggusin at ng kanyang mga kasamahan. So, yun nga po mga kamista, kasi this is a very serious offense din kahit kasi sa social media pinangalandakan niya na siya ay nakasuot ng uniforme ng isang opisyal ng pulis at ito po ay mahigpit na ipinagbabawal na isinusuot ng mga civilian at ipinangangalandakan sa social media o kahit saan paman kung ikaw ay hindi otorisadong magsuot ng mga uniforme ng isang totoong pulis. At iyan nga po ay nautusan na rin na para i-take down ang kanyang social media at ipipreserve ang lahat ng mga evidence kung ano yung kanyang mga binibitawang salita. Kasi medyo may pagkamagaspang talaga ang pananalita nitong si Norman Manggusin at talaga naman sabi nga sa itong si Norman Manggusin ay tugmang-tugma sa isang kasabihan sa mga Batanggenyo. Hindi bali nang maubos ang yaman, huwag lang ang yabang. Ito mga kamista ay isa literal na itong si Manggusin ay ganoon. At talagang ito ay sumikat sa ganitong sistema at talaga namang napansin na siya ngayon. At sinabi rin dito na sabi ni Sir Calinisan ng National Police Commission, receive na rin daw po niya ang field report ng National Police Commission kahapon o nung 3 days ago o 4 days ago tungkol doon sa mga criminal complaints na pinrepair na ng National Police Commission sa Legal Affairs Services. Naku, talagang malalim ang mga kasong kinakaharap nitong si Manggusin at cybercrime, pinatatanggal yung kanyang mga account at yung mga tawag dito yung
criminal complaint yung ng National Police Commission. So mga kamista, ayan po, nakalagay naman po sa screen, basahin nyo na lamang. At yan po ay nanggaling mismo sa ating butihing direktor na si Ralph Calinisan ng National Police Commission. And then mga kamista, eto na. Ilalagay ko po yung video kung paano po siya ay dinampot ng mga pulis habang siya ay kumakain. So eto po mga kamista, panuurin po muna ninyo para may idea kayo kung ano ang nangyari. Okay, take it. I-serve naman ang para. Alright. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Okay. Parang saan yan? Bago pa po yun, ayanin kong basahan ko kayo ng operatiba ng CIDG. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming ina-arresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang managing sir, o sa walang ibo, o ano man ang inyong sabihin ay maaaring gawin pabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili nyong abogado at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin Andito ako sa inyo. ay may karapatan kumuha ng sarili nyong doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at maano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay isasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, unjust vexation daw sa Paranaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport. Ina-arresto na nila ako. Sasama ako ngayon. Hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede ba, kasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Hiramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa ka ba? Kailangan bilan nyo na ako rito. Sandali na kausapin ko lang abogado ka. Sa Paranaque, ito, binibigyan na ako rito. Ewan kung may vlogger dito. Dito na. May warrant, 120,000 yung bill, 12 counts of unjust vexation. Paano ito, attorney? Nandito na ako para tinisigilan pa kami. Tapos? Pwede po kayong kasuhan ng justice ha? Sige, please. Nasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Ginagawa lang kami mag-video, pero pwede ka lang mag-vlog. Pwede ba? Bawal ka sa... Sir, sino daw ang pwede contact person dito? Sa pag-video lang, sir. Sir, sa CIDGNC ako lang, sir, sa Kamprami. Nakasad yun. Bawal Si IDGNC so doon ako dadalhin sa CIDGNC. Yes, sir. So dadalhin daw ako sa CIDGNC Arkham Krami. Ay, hindi ba ganun ang process? Pag may warrant at meron na reliable knowledge. Doon daw ang office ng CIDGNC Arkham Krami. Pwede namin
Sir, yung warrant, sir, is all over the Philippines, sir. Nation daw ang way daw ng warrant. Maayos mo yung coordination namin ng PNP. Kaya nga Naman sa warrant yun. pag may ganito operation, at kailangan talaga i-video. We need to inform mo na si Tanko. Kailangan. Ganun po kasi yung process with Tanko. Ano po, may process po, pero yun nga po, may knowledge na po, at bibigay sa discipline na ito mo, pwede mo malis. Sandali, Tony. Ano yan, pwede mo malis. Okay, mga kamista. Now, napanood nyo na. Nakita ninyo kung paano pinusasan at talaga namang nagkagulatan. Kasi yung pong time na yan ay kumakain si Manggusin, si Norman Manggusin sa isang hotel diyan sa Maynila. At sakto naman po nung dumating na nga yung mga arresting officer o yung magsisilbi ng warrant of arrest ay nagulat or hindi, ewan ko kung nagulat ba si Norman Manggusin o parang sanay na siya kasi parang ang tapang pa rin niya maangas pa rin siyang sumagot. Nakita niyo naman, tinanong siya, ako yan. Bakit? Talagang kumbaga parang sanay hindi mo masisindak to si Norman Manggusin kasi tawag dito palaban hinahainan siya ng warrant kumbaga parang sa kanya normal lang at siya pa yung matapang at habang binabasahan ng warrant at gusto siyang pusasan ay talagang parang wala siyang pakialam, basta tuloy lang siya sa cellphone, kinakausap niya yung lawyer niya. Actually mga kamista, kung dito yan sa Amerika, yan si Norman Manggusin makakatikim yan ng balibag sa floor sa sahig, ibabalibag yan kasi binabasahan ka ng Miranda rights mo tapos kung ano-ano pinagsasagot mo tapos ayaw mo kagad magpaposas. Kung dito yan sa Amerika, kung di 4 na gulong, mga 18 gulong ang aabuti mo pag hindi ka sumunod. Napakababait lang talaga ng mga pulis sa atin sa Pilipinas kasi sa totoo lang mga kamista, ang mga taong hinuhuli ng posas sineserbisyohan ng warrant, ito mandatory, dapat yan ay talagang pinupusasan. Nagtataka lamang ako sa atin sa Pilipinas, pagka ang mga tao ay medyo may pangalan, hindi na pinupusasan. Hindi kagad basta-basta pinupusasan o nakikiusap pa sila kung pwede po. Kaya mababait ang mga pulis sa atin. Biruin mo. I don't know kasi karamihan na nakikita ko na pinapakita sa social media at sa TV na hinuhuli, lalo na may pangalan, hindi basta-basta pinupusasan, nagpapaalam pa yung pulis. Hindi kagaya dito sa Amerika, babasahan ka naman, magalang din naman sila mag-a-approach sa'yo. Pero pag yayabang-yabang ka at nag-aangas-angas ka, at gusto lang pusasan ka at ayaw mo sumunod, hindi mo inaasahan, babaluktutin talaga ng mga pulis dito yung braso mo hanggang sa malagyan ka ng posas. At pag pumiglas ka, sinubukan mo magpumiglas, kung mga 18 gulong lang aabutin mo para lang maiposas ka. At hindi lang isa ang sasakay sa'yo. Kung mga 5 o 4 na pulis, dadaganan ka. At didiinan ka pa ng tuhod sa leeg. Sigurado yan mga kamista. Kaya itong si Manggusin ay napakaswerte dahil sa ang nag-serve sa kanya ng warrant ay napakabait. So anyway mga kamista, alam niyo po ba itong si Manggusin habang paparating yung magsisilbi ng warrant, siya ay naka-online. At siya ay nga siya sa social media habang siya ay kumakain at kung ano-ano yung mga sinasabi niya ron. At noong siya sinilbihan ng warrant of arrest ay bigla niyang pinatay ang kanyang cellphone, yung kanyang live. Pero kung ako sa kanya, dapat hindi niya pinatay yung live para doon pa lang makita ng mga follower niya kung talagang totoo nga yung sinasabi sa kanya. Pero bigla niyang pinatay parang meron siyang ayaw na marinig ng kanyang mga follower. So, maraming nangyari mga kamista. Dinala si Manggusin sa sa CIDG at nandoon nga po yung kanyang complainant, itong si Makagago at yung kanyang asawa. At medyo nagkaroon pa sila ng heated argument. Ito po, panoorin po ninyo habang nasa National Police Commission, sa CIDG, kung ano yung nangyari doon. Panoorin po ninyo para may idea po kayo. Panoorin po.
statements first before we answer your questions. I think we need a formal statement first before we entertain anything. Una, magandang hapon po sa ating lahat. To our friends in the media, and of course to the Filipino people. Lalo-lalo po sa lahat po na nag-aantabay sa mga maganapan dito at lalong-lalo na po sa lahat po naging biktima nitong si Norman Mangusig. We are here today to announce the arrest of Norman Mangusig, aka Francis Leo Marcos. Actually, may isa pa pangalan. Norman Antonio Alejandro. On February 24, 2026, at about 11:10 a.m., the CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusig, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 for unjust vexation of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 for the Cybercrime Prevention Act of 2012. The warrant of arrest was issued by Honorable Leilani Marie Dacanay Grimanes, presiding judge, RTC Branch 294 of Parañaque City, with recommended bail of 120,000 pesos for 12 counts of unjust vexation. Siguro po, papasalamat mo na po ako. Thank yous are in order. Number one na po sa Philippine National Police, led by no less than General Jose Melencio Martates. Chief, naitayo na po natin ang bandila ng PNP. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga colonel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. And papasalamat po ako sa buong hanay ng Philippine National Police. Ang kikisig po ninyo. Saludo po kasi inyo. Saludo po sa uniforme ninyo. Papasalamat din po ko lalo, of course, kay General Morico, ang hepe ng CIDG, Director of our CIDG na walang humpay na nagharap. Kay Mr. Norman Mangusig, totoo yan. Mahaba na yung kabanata nito. Ang dami ko na nakitang updates at investigation reports galing kay General Morico. Hindi po tayo huminto dito sa pag-serve na warrant at tuloy pa rin po tayo dito. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho ng 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakuwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust vexation lang. Pinalihan niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan. Deserve. Baho mo. Buti nga sa'yo. Ginamit-gamit mo kayo. Hampas mo ka. Okay mga kamista. So ngayon nakita nyo na kung yung mga ilang pangyayari sa national sa CIDG, kung ano yung naawa ko dito kay kay Kulaong. So nakikulaong na Kulaong kasi tawag nila dito kay Norman Mangusin. At tawag dito hindi ko alam kung talagang siya nagagalit ba o parang maiiyak sa nangyari sa kanya. Kasi ang sabi niya para lang naman daw, unjust vexation lang naman daw yung kaso niya. Pinahiya na siya sa national TV. Kumbaga para naman daw siyang pumatay ng tao kung ipahiya daw siya. Alam niyo mga kamista, eto maraming nagtatanong din kung tama ba yung ginawa ng CIDG. Tama ba na siya ay ipalabas sa tawag dito sa TV? Tama ba na siya ay ibandera sa TV na tawag dito na bilang isang akusado? Tama ba yun? Yung mukha niya ay ipakita sa TV
kahit ang kaso niya ay isang parang simpleng kaso lamang na unjust vexation. So, medyo babasahin natin ng konti. Medyo inaral ko ng konti yan. May hinanap ako eh. So, eto, mga kamista. Babasahin ko sa inyo ang dahilan kung bakit legal yung ginawa ng National Police Commission ng CIDG na ipakita yung kanyang muka at ibandera si Manggusin sa national TV. Ito ay hindi pamamahiya, ito ay legal na pamamaraan. Bakit? Panoorin po ninyo. Okay. Babasahin ko na lamang sa inyo. Ito yun eh. Why the PNP was right. Legally justified yung ginawa. In showing Norman Manggusin publicly, also known as the trilyonaryo ng Pilipinas. Kasi trilyonaryo daw eh. Ewan ko kung talagang trilyonaryo. May utang daw si Pacman dyan eh. Sabi ni Manggusin. si Pacman daw nang utang sa kanya. Anyways, diretso na tayo. Okay. There was a valid arrest warrant. May valid warrant of arrest po kasi sa kanya. So therefore, he was not a random suspect. A court already issued a warrant. Once there is a warrant, police was lawfully arrest and present the suspect. So lawfully po pwede nang i-arrest, i-presenta ng mga otoridad itong si Manggusin sa media dahil meron naman pong legal na issuance ng warrant of arrest na nanggaling sa korte. Therefore, there is a strong public interest. Meron kasing strong public interest sa taong ito dahil siya ay isang public figure. Siya ay isang influencer at malaki ang kanyang sakop na follower, mga kamista. Therefore, there is a multiple alleged scam victims. Okay. So kaya sa pinipresenta dahil meron ding itong strong public interest dahil sa siya ay influencer at meron siyang mga allegedly ay mga scam victims na naghahanap sa kanya. So ngayon, ang PNP, they have showed to encourage, they have shown picture, ito picture, yung itong si Manggusin, pinakita nila ito sa media para doon sa mga tao na na-scam niya ay ma-encourage na lumabas at kung kailangan lang magsampa ng kaso ay maaari silang pumunta sa pulis, sa CIDG para masampahan ng kaso. Itong si Manggusin. Okay. This is considered legitimate law enforcement purpose and not shaming. So, ito rin yun, ang purpose nito, hindi naman siya para ipahiya. Legitimate po kasi itong ginawa na ito ng mga pulis. O, ito pa. He failed to appear in court. Hindi rin kasi siya nag-a-attend ng mga hearing sa korte. Kaya kailangan din talaga sa ipakita na sa media at marami siyang mga appearances na dinajustify niya o yung pag-publicize niya sa pag-aresto sa kanya. So, bali ang ginagawa niya, dinajustify niya ito sa social media kung bakit hindi siya uma-attend ng mga hearing. Allegedly also, there is a large-scale wrongdoing. Meron siyang scam-related complaints, so mga fake identity. At ito nga pong si Norman Manggusin ay meron din pong mga kaso ng fake identity. Katulad na nga lang ng pagsasabi niya na siya ay si Francis Leo Marcos pero sa totoong buhay siya ay si Norman Manggusin. May mga ginagamit siyang mga iba-ibang pangalan at yun nga po ay gumamit pa siya ng uniforme ng pulis na hindi po otorisado. So ito po is all about public safety concerns. Kaya po nilabas siya sa TV. So ito po ay lawfully at ito po ay legal na pamamaraan sa ginawa ng mga pulis ang pagharap sa kanya sa media. So mga kamista, I hope meron kayong natutunan sa araw na ito at medyo nalinawan kayo dun sa mga ilang katanungan kung sino ba si Manggusin at kung tama ba na siya inilabas sa media. So mga kamista, kayo na bahalang humusga. Basta ako ang reaksyon ko dito. Itong si Makagago at saka itong si Norman Manggusin medyo ang mga pananalita ng mga taong ito ay medyo matatalim. At para sa akin na old school siguro hindi po tama itong mga taong ito sa social media. Wala pong ginawa itong dalawang ito kundi magmurahan
mag-inisan, mag-asaran, magbeltahan ng kung anong salita na hindi maganda. Para sa akin, pag hindi ito dapat napapanood ng mga bata. At sana, kung ano man yung kanilang differences na pinag-awayan, marisolba ng batas. So mga kamista, maraming po salamat muli sa inyong pananood at sana po ay patuloy nyo subaybayan ang ating channel at tulungan nyo po kung abot ng ating advocacy na makatulong tayo sa mga abandoned child sa pamamagitan ng panonood nyo po sa aking channel. Sapat na po yun. Tapusin nyo lamang po mga video at kung meron pong commercial, huwag nyo pong i-skip. Sapat na po yun para po makatulong kayo sa akin para makapagbigay tayo ng tulong sa mga abandoned child, sa mga ampunan. Kasi po hindi po talaga nakaka-receive ng normal o regular na tulong ang ating mga ampunan ng mga abandoned child galing sa gobyerno. Hindi po regular silang nabibigyan. So kailangan po talaga ng tulong ng mga private citizen at isa po ito sa ating advocacy. Sana nga po mga kamista matulungan nyo ako at hindi nyo po kailangan padala ng pera para ipadaan sa akin ng pagtulong. Kayo po mismo sa inyong mga lugar ay maaari din po kayong makatulong at humanap ng mga tawag dito yung mga bahay ampunan at pwede po kayo magbigay kahit isang lata ng gatas para sa mga babies at mga isang bag ng diaper sa isang buwan. Malaking bagay po ito para sa kanila at believe me mga kamista, God will bless you sa pag ginagawa niyo po yan. At magaan ang feeling pag nakapag-share mga kamista. So mga kamista, hanggang dito na lamang po. Maraming po salamat. I hope patuloy niyo pong panoorin at ang ating mga vlogs, kahit yung pong ibang video natin, balikan nyo po at panoorin nyo rin. Maraming po salamat. At kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share ang ating video. At mag-comment na rin po kayo kung ano po yung komento ninyo o reaksyon dito sa ating topic sa araw na ito. Muli, maraming po salamat. Thank you so much for everything sa kapatid nating mga Muslims. Maraming po salamat. Assalamualaikum. God bless us all. Thank you. Hanggang sa muli.